Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Veron. Ako po ay 22 anyos lamang at nakatira sa isang probinsya dito po sa pulo ng Negros. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ngayon ay nangyari ilang taon na po ang nakararaan. Nang magkamali kami ng aking kaibigang si Elise nang napuntahang piyesta sa Leyte. Alam kong walang sino man ang maniniwala sa aking mga naging karanasan, ngunit ibinahagi ko lamang ito sa pag-asang tatandaan ng mga tao ang aking naging bangungot para magsilbing babala sa kanila na hindi sa lahat ng pagkakataon ay palagi tayong nakaasa sa pakikipagpiesta at kasibaan lang ang iniisip. Akala ko nga hindi na po ako mabibigyan ng pagkakataong maibahagi sa inyo itong kwentong pinagdaanan ko. Malamang at sa malamang, wala nang kahit sino ang maniniwala na ako man ay minsan ang ginambala ng isang aswang. Kami kasi ng aking kaibigan ay aminadong walang kinikilala pagdating sa paglalo sa mga piyesta, kasiyahan at mga birthday. Kahit malayo pa yan o hindi kami imbitado, talagang nagpapakapalang kami ng mukha para lamang makakain. Tuloy ay muntika na kaming mapahamak sa huling piyesta na aming napuntahan. Hindi kasi namin akalain ang dinaluhan namin ay kasiyahan pala ng mga bagong recruit na aswang. Ganito po ang nangyari, Kuya Bari. Buwan iyon ng Nobyembre nang tumula kami ng aking kaibigan pa Leyte. Mahaba ang aming naging bakasyon dahil pareho kaming nagtapos ng kurso at wala pang nahanap na trabaho. Hindi naman kasi kami inapura ni na mama kaya sinamantala na muna namin ang pagkakataon habang malaya pa kami sa mga obligasyon. Hindi naman gaano mahirap ang pagbiyahe sa Leyte. Sa aming kasing siyudad ay may mga barko na, eroplano at iba pang masasakyan pang biyahe. Kaya naman ang Kuya Bari ng araw na iyon, sumakay kami ng aking kaibigan ng isang barko na magdadala sa amin sa Ormoc kung saan nakatira ang isang ate ni Elise. Bali po doon kasi nakapag-asawa si Ate Ellen kaya naisip namin siyang dalawin. Mula sa Ormoc, bumiyahe kami ng halos kalahating oras papunta mismo sa kanilang tahanan. Medyo kakahuyan na rin po ang narating namin, pero may mga bahay pa naman. Hindi din ako natatakot sa pagbiyahe namin dahil matandain naman ako at hindi ligawin. Bukod pa sa may pera din naman kaming dala na pamasahe at pang pocket money. Hindi ko na po babanggitin, Kuya Bari, ang eksaktong lugar ng probinsyang napuntahan namin. Basta ang natatandaan ko, sa may crossing ng bayan ni na Ate Ellen ay lumiko kami pakanan. Tinanong ko pa nga ang manong driver ng tricycle kung ano ang meron sa kaliwang bahagi at mukhang napakaganda naman ng kalsada dahil bukod sa asfaltado ito ay napapaligiran pa ang bawat gilid ng daan ng mga nagagandahang mga bulaklak. Sabi ng driver, wag daw kaming palilin lang sa mga aming nakikita. Hindi lahat ng nasa lugar na iyon ay totoo at kaaya-aya. Kaya naman, hindi na din namin pinansin ang aming mga nakita. Noong dumating kami sa bahay ni Ate Ellen, ay gayon na lamang ang yakapan nila ng aking kaibigan. Ako man ay nakiyakap na din dahil nasasabik din naman akong makitang muli ang taong dati ay nakakalaro pa namin, ngunit ngayon ay may sarili ng pamilya. Nakakatuwa lang talaga isipin, Kuya Baring, ibang-iba pala talaga ang nagiging kapalaran ng bawat nilalang sa mundo kapag dumating na ang panahon na kailangan na naming maging isang ganap na tao. Pinatuloy kami ni Ate Ellen sa kanyang tahanan. Maganda ang pagkaagawa ng kanyang bahay, Kuya Bari. Matibay at pulido. Alam kong masisihan kami ni Elise sa pag-stay dito
dahil nakikita ko sa may garden ang kanilang matatabang gulayan at makukulay na mga bulaklak. Ikinuwento sa amin ni Ate Ellen na nagtanim na lang daw sila ng mga gulay sa bakuran gawa ng may nangyayari daw na kakaiba sa kanilang bayan ngayon. May mga binebentang pagkain sa market na nagdadala ng kakaibang sakit sa mga taong nakakakain daw dito, kung saan ang bawat isa ay nagiging aswang. Ang sintomas daw ay pagsusuka, matinding pagkagutom, pagkahumaling sa malalansa at pagiging bayolente tuwing kabilugan ng buwan. Aakalain ng lahat na maganda at maayos ang kanilang bayan, ngunit itinago lamang ito ng mga namamahala sa kanilang lugar sa takot na dagsain sila ng mga reporter at isailalim sa quarantine para ma-examine ang lahat ng tao. Ako man, Kuya Bari, ay kinilabutan sa kanyang sinabi. Mas mabuti na din itong walang nakakaalam kasi nga mas nakakatakot naman talaga kung may mga taong dumagsa sa lugar nila Ate Helen. Baka madamay pa kami sa mga pag-eksperimentuhan. Ayaw ko pa naman na madawit sa isyong sumabit lang naman talaga kami. Sinabi naman ni Ate Ellen na malabo din naman na mangyari iyon dahil nagkaroon ng kasunduan ng lahat ng tao na pupunta sa lugar na iyon o ang mga taga roon na iwasan ang magkwento ng kahit na ano. Hindi na ako nagtaka kasi bago pa man kami makapunta dito sa lugar nila ate ay may pinirmahan kaming papel bago pumasok sa kanilang barangay. Nilibot kami ni Ate Ellen sa kabuuan ng kanyang tahanan. Tinuro niya ang tapat ng bahay kung saan may natanaw kaming babaeng tulala na nakasakay sa wheelchair. Siya daw si Gina, kaibigan ni Ate Ellen. Isa daw sa nabiktima ng pagbili ng maling paninda sa palengke kaya gano'n na lamang ang lungkot at galit ng mga magulang ni Gina. Ilang beses nilang binalikan sa palengke ang nagtinda ng kakanin kay Gina, ngunit hindi na ito natagpuan pa, kaya hula nila. Lumipat na sa ibang palengke ang walang yang babaeng nagtitinda ng lagim sa kanilang lugar. Sabi niya, labis lang silang nag-iingat kaya hindi raw namin kailangan lumabas para bumili ng mga makakain dahil may isang buwang grocery sila na nakatambak sa stockroom. Sa makalawa na lang daw kami pupunta sa isang piyesta sa kabilang daan dahil may mga imbitasyon na daw kaming madadala para makapasok doon. Isang mayamang angkan daw ang magpapakain sa mga taga roon kung saan nakagawian na nila ito kada taon. Excited naman ako sa piging na iyon dahil ito naman talaga ang sadya namin ni Elise, ang makipiesta at makikain. Ewan ko ba, Kuya Bari, hindi ko naman masabing may sakit ako. Talagang nakagawian ko na talaga ang makikain kahit pa may pagkain naman sa bahay namin. Siguro na-enjoy ko lang yung maraming taong kasabayan na kumain. Sa aming bahay kasi, nag-iisang anak lang ako. Tapos formal pa kami ni na mama at papa sa mesa. Hindi ko naranasang mang-agaw ng ulam ng may ulam kasi wala naman akong kapatid. Naging maayos naman ang aming unang araw sa bahay ni Ate Ellen. Kinagabihan, pagkakain ay nagkayayaan pa kaming manood ng movies. Maraming bagong biling tapes si ate kaya pwede kaming magpuyat sa panonood. Natatandaan ko pa nga, VHS tape pa nga ang mayroon sila dati. Ikalawang palabas na ang pinanonood namin nang magpaalam na si Elise na mauuna na sa aming kwarto. Pumayag naman ako kasi nga nalilibang pa ako sa panonood at ayaw kong maistorbo. Noong mapag-isa na ako, halos hindi na ako kumurap habang nakaharap sa TV. Ilang sandali lamang, nagulat ako nang makarinig ako ng iilang hakbang sa bubong na labis kong ipinagtaka. Wala namang tao sa labas kaya bakit magkakaroon ng ingay ng yabag sa bubungan?
gayong 11:00 na po ng gabi. Sinubukan kong lumabas at natanaw ang kapitbahay ni na Ate Ellen na si Gina. Nagtaka pa nga ako kung ano ang kanyang ginagawa sa bubong ng bahay ni na ate. Ngumisi lamang siya at walang anumang tumalon mula sa aking kinatatayuan. Sa pagkakataong ito, nagkaharap na kaming dalawa. Ang mukha niya ay nagbabago na ng paunti-unti hanggang sa isang iglap lang, nagbago na ng tuluyan ng kanyang anyo. Nanginig ako nang magkatitigang kami ng kanyang mapupulang mga mata. Dito ko na napagtantong iba nga ang nangyayari kay Gina. Literal na nag-transform siya mula sa pagiging tao hanggang sa maging isang aswang. Mabalasik ang kanyang muka kung makatingin sa akin. Para bang nakahanda ng lumapa. Para wag niya akong pag-interesan. Nahagip ko ng tingin ang walis tingting sa aking paanan na kaagad ko namang dinampot para pangontra kung sakali mang balaking niyang atakihin ako. Pakiramdam ko habang nakatitig ako kay Gina ay para siyang sinasaniban. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na magsisigaw para humingi ng tulong. Kaagad namang nagsidulog sina Ate Ellen at ang kanyang mister maging si Elise sa aking pagtawag sa kanila. Pinagalitan pa nga nila ako dahil lumabas daw ako ng bahay kaya ipinaliwanag ko na si Gina ay nakita kong palakad-lakad sa kanilang bubungan. Minwestrahan nila akong ituro kung nasaan si Gina, ngunit ganun na lamang ang pagkataranta ko nang makitang wala na ito sa aking harapan. Ang bilis naman niyang nawala. Ngunit mayroon akong nahagip na anino na tumalilis sa kakahuyan. Nagmamadali ako sa paghabol. Alam kong si Gina iyon kaya nagsisunuran na naman sina Kuya Marco na asawa ni Ate Ellen at si Elise. Samantalang si Ate Ellen naman ay nagpasama sa kasambahay nilang si Manang Daning para puntahan ang ila pa nilang mga kapitbahay. Nanginginig na tinawag ko ang pangalan ni Gina. Hindi nga ako nagkamali ng dinig nang marinig ko ang atungal niya sa malawak na kakahuyan. Halos hindi ako makahinga sa labis na takot. Naisip ko, magtatago na lang muna ako sa may daanan para hindi niya ako makita. Nang matanaw ko na nga siya sa di kalayuan ay dito na ako napaabante sa aking paglalakad. May dinambahan si Gina sa lugar kung saan siya nagpunta. Napagtanto kong isa itong kambing base sa pag-iyak na ginawa nito. Saglit lang na nagkikisay ang kambing at agad namang lumupaypay na ito. Nakita ko nang bumulwak ang sariwang dugo ng kaawa-awang kambing sa lupa kaya napatakip na lamang ako ng aking bibig. Hindi ko matiis na mandiri sa nalanghap kong dugo mula sa kinatay niyang kambing. Makalipas pa ang ilang saglit, hayok na lumingon sa akin si Gina at sumingasing. Aminado naman ako, Kuya Bari, na natakot ako sa kanya kanina kasi nga malakas siya at kaya niyang gawing lahat sa isang iglap lamang. Natatakot man, sumugod na din ako sa kinaroroonan ni Gina nang sabihin ni Kuya Marco na kailangan namin siyang maihatid sa kanyang mga magulang at hinampas ko siya ng dala kong walis tingting na ginamit ko bilang pangontrasana laban sa kanya. Ayoko sana siyang saktan pero baka kailangan. Siyempre, ayaw ko naman po na magkaroon ng bad record sa bagong lugar na napuntahan ko at baka hindi na ako makabalik pa sa lugar na ito. Nangangalit sa galit ang aswang nang tamaan siya sa kanyang likuran. Tila ba na insulto siya sa ginawa kong pag-atake sa kanya? Bumakas din ang gulat sa mukha ni Gina nang makita ako kaya sinabi ko sa kanya na huwag siyang papaapekto sa nangyari sa kanya at hinahanap na siya ngayon ng mga magulang niya. Mabuti na lamang
Hindi na kami nahirapan pa sa pag-asikaso sa kanya. Nagsidatingan na kasi ang kanyang mga magulang at kapatid kaya naigapos na si Gina ng walang panlalaban. Naaawa ako sa kanya pero hindi ko man magawang magalit dahil hindi niya kasalanan na siya man ay naging biktima ng walang hiyang taong ang kasiyahan lang ay magbigay ng lagim sa mga taong tahimik at maayos na naninirahan. Naging maayos naman ang natitirang gabi namin kahit papaano. Nagpaluto ng mainit na tsokolate si Ate Ellen para maibsan daw ang kilabot na aming nadarama. Pagkatapos noon, nakatulog na kaming lahat. Kinabukasan, usap-usapan sa buong baryo ang nangyari kay Gina. Nabalot na naman ng takot ang mga mamamayan pero pinakalma naman kami ni Kapitan Tiago. Saka sinabing wala daw kaming dapat nakatakutan. Matuling lumipas ang mga araw, Kuya Bari, hanggang sa sumapit na ang araw ng pagpunta namin sa piyesta. Nagkasabay kami ni Elise sa pagbibihis nang magtawag mula sa labas ng bahay si Ate Ellen. Mauuna na raw sila Kuya Marco kaya sumang-ayon kami kaagad. May invitation card din naman kami kaya walang problema kung sakaling mahuli kami. Nang makalabas na kami ng bahay, Kuya Bari, bigla akong binulungan ng aking kaibigan. May napansin daw siyang shortcut sa kaliwang kalsada kung saan namin nakita ang magandang mga hilera ng mga bulaklak. Sabi ko naman sa kanya, huwag na tayong lilis ang daan at baka maligaw tayo. Pero kahapon daw kasi, nakausap niya ang mga magulang ni Gina. Sabi nila may madadaan naman daw na shortcut kung saan kami pwedeng dumaan ng aking kaibigan. Kung kaya't hinayaan ko na lang din na sundin ang gusto ni Elise. Tutal, mas marami siyang alam tungkol dito at marami kami mapagtatanungan. Ewan ko ba, siguro naging instinct na rin para sa akin at dahil na rin sa nangyari, ay parang nag-utos ang sarili ko na magdala ng asin at ilagay sa aking bulsa. Ngunit hindi ito alam ng aking kaibigan. Alam ko naman na kahit nakasaksi kami ng nakaririmarim na pangyayari kay Gina, ay hindi pa din siya maniniwala sa mga aswang. Sabi pa nga niya noong gabing iyon, hindi daw naging aswang si Gina at malamang sinapian lamang ito. Ngunit kitang-kita naman namin kung papaano pinatay ng babae ang kaawa-awang kambing. Nakita namin kung papaano hinigo pa ni Gina ang sariwang dugo sa lupa. Alam mo, Kuya Bari, si Elise ang tipo ng taong napakahirap i-please, kaya hindi ko na din siya kinulit pa tungkol doon. Nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakad at lumiko kami sa kaliwang kalsada at sa totoo lang, ang hirap tanggihan ang kagandahan ng mga bulaklak doon. Kukuha pa sana ako ng isa kung hindi lang ba hinila na ako ni Elise saka sinabing malilate na kami. Sa aming paglalakad, nakatanaw kami ng isang malaking bahay na may maraming tao. Mukhang doon nagaganap ang kasiyahan. Sa labas ng matayog na gate ay may banner po na nakasabit at may nakaimprenta na Happy Fiesta. Kaya naisip ko, naroroon na sa loob sina Ate Ellen. Binilisan namin ang paghakbang hanggang sa makarating kami sa bukana ng gate. Isang matabang babae may suot na apron ang aming nakasalubong. Pinagmasdan niya kami mula ulo hanggang paa. Tinanong niya kami kung saan kami pupunta. Ipinakita namin sa kanya ang aming dalang invitation. Tinanggap ito ng babae at binasa. Hindi ko talaga alam kung bakit may pag-aalinlangan sa kanyang mukha bago minuwestrahan kami na pumasok. May sumunod sa amin pero wala naman itong inabot na card. Binalingan ko muli ang matabang babae at tinanong kung tama ba ang lugar na pinuntahan namin. Sabi naman niya, tama naman daw. Tumuloy na kami ni Elise at nakarating na sa bulwagan
kung saan may mahabang mesang punong-puno ng pagkain. Nanlaki ang aming mga mata. Alam kong pareho kaming nagulat ng aking kaibigan. Hindi basta normal na putahe kasi ang nakahanda sa mesang iyon. Literal na putol-putol na mga katawan ng tao, bata man o matanda, ang nakalatag dito. Hindi pa ito lutong-luto dahil may mga bahid pa ng dugo ang bawat hiwa nito. Napatakip ako sa aking bibig, gayon man si Elise. Nagulat kami na tila ba iisang taong lumingon sa amin ang lahat ng bisitang naroroon. Isa sa kanila ang tumayo at tinanong kami kung sino at taga saan daw kami. Bago pa man bumunghalit ng iyak ang aking kasama, ay sinansala ko na kaagad ang kanyang magiging salita. Sinabi ko sa kanila, humihingi lang kami ng paumanhin kung nagulat sila sa aming pagdating, pero bisita din kami sa handaang ito. Hindi lang namin napigilan na matuwa sa nakitang nakahain sa mesa dahil matagal na kaming hindi nakakakain ito. Napatango-tango pa ang mga bisita at muli nang naging abala sa kanilang pagsasaya. Nilingon ko si Elise na namumutla na at kinurot. Naiintindihan niya ang kinilos kong iyon, kaya hinayaan niya akong manguna sa paghahanap ng paraan para kami makaalis na sa lugar na iyon. Para hindi mahalata ng iba pang bisita na kami ay nangangatog na sa takot, naglibot-libot pa muna kami at pinagmasdan ang mukha ng bawat taong naroroon. Wala kaming nakikilala sa kanila. Naglakad-lakad pa kami at nakita ang iba pang mga matador na paikot-ikot sa ibang sulok ng bakuran. Napagtanto namin na sa bandang iyon may kinakatay na mga tao. Nagulat ako at nangilabot nang makitang binubuhusan pa nila ng kumukulong tubig ang isa sa mga biktima nila at binabalatang ng buhay. Naramdaman ko na ang paghalukay ng aking sikmura, tanda ng malapit na akong magsuka, pero pinigilan ko ito para wag kaming mapahamak. Si Elise naman ay halos wala nang tinitingnan. Ang kanyang paningin ay palagi nang nakalihis at panay ang kurot sa akin. Malinaw na mali ang piyesta at kasiyahang napuntahan namin ni Elise. Malinaw na wala sa pistang iyon ang Ate Ellen at Kuyang Marco ni Elise. Kaya naman naglakad-lakad muna kami hanggang sa may matanaw kaming munting gate palabas ng bakurang iyon. Dito niya nakita ang kapitbahay na nakausap kahapon. Nanginginig na tinuro ni Elise si Aling Alma, ang nanay ni Gina. Ang ginang raw ang nagsabi sa kanya na doon ang shortcut na sinasabi nitong papunta sa piyesta na totoo naming kailangang puntahan. Kinilabutan na ako ng husto. Di yata't kabilang nasa mga aswang na naririto ang magulang ni Gina. At parang sila pa ang nagtulak sa amin na harapin ang aming tiyak na kapahamakan. Kaya naman, nanginginig na hinila ko si Elise na napagtanto kong isa palang malaking pagkakamali. Napansin kasi kami ni Aling Alma na namimilog ang mga mata. Ang kanyang kasiyahan ay walang paglagyan dahil nagtawag pa siya ng mga kasamahan para kami ay habulin ng mga kapwa niya, mga aswang. Nanginginig na inalerto ko ang aking sarili at sinamaan siya ng tingin. Hindi ko akalaing magagawa pala kami ni Aling Alma na ipahamak pa dahil sa kanyang gagawin. Marahas ko siyang tinulak at sininghalan habang sinabuyan ko siya ng asin sa kanyang mukha. Umatungal siyang bigla na para bang sinasaniban, saka nagkikisay at nagpumiglas. Nararamdaman kong may isusuka siya dahil namumula na ang kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ilang sandali lang, nagsigawan kami ni Elise
nang masabuyan kami ng itim na likido mula sa bibig ni Aling Alma. Napakabaho nun at sobrang sangsang. Hindi ko na napigilan ang mapasuka maging si Elise. Nagsilbing hudyat na ito para kumaripas na kami ng takbo dahil pinagkukumpulan na pala kami ng mga aswang. Walang babalang sinabuyan ko sila ulit ng asin kaya kami nakalabas ni Elise sa malaking bahay na iyon. Nagtatakbo kami at nagpapasalamat na hindi naman nila kami hinabol. Takbo lang kami ng takbo hanggang sa humantong kami sa isang kamalig sa may batis kung saan naisip naming mamahinga muna. Wala namang tao roon at sa tingin ko ay hindi na siguro aswang ang nakatira sa kamalig na iyon. Hindi nga lang ako sigurado pero umaasa ako na makakaligtas na kami mula sa kapahamakan. Dali-dali kaming pumasok ni Elise sa loob ng kamalig at naghanap ng maiinom. Wala kaming makitang tubig dahil maski ang mga galon at container ay walang laman. Nang hihinang naupo na lamang ako, ngunit ilang sandali lamang ang lumipas, nagsimula na ako sa pagbubusisi sa hitsura ng bahay na aming napasukan. Nakita ko sa dingding ang iilang litrato kaya napagtanto kong bahay ni Kapitan Tiago ang aming napasok. Kahit papaano, nakaramdam ako ng kaligtasan. Nilibot ko ang buong kamalig. Nakita ko ang magulo niyang higaan. Walang linis na mga sulok, punong-puno ng alikabok. Hindi lang yun, may nalalanghap akong amoy malansa sa paligid. Para bang nakasusulasok na nabubulok. Gusto ko na sanang itanong kay Elise kung ano iyon, ngunit nagulat ako nang may biglang pumasok ng kung sino sa kusina. Nangangatog sa takot na nagtago kaagad kami ng aking kaibigan at nakiramdam hanggang sa mapagpasyahan kong sundan ang kung sino mang nilalang na iyon. Napasilip kami sa kusina at nanlaki ang mga mata nang makita ang pamilyar na lalaking tila ba may pinagkakaabalahan. Naabutan ko pa si Kapitan Tiago na abalang-abala sa pagsamsam ng malalaking hiwa ng karne sa kanilang mesa. Para bang kakakatay lamang nito. Namilog ang aking mga mata at sasabihin na sana na nagkatay pala sila ng baboy. Ngunit nang makita ko ang ulo ng isang tao na natatakpan ng malaking parte ng laman ng bandang tiyan ay napaatras na ako. Maliban sa aking nasaksihan ay hindi niya alam na pumasok kami sa kanyang tahanan ng walang paalam. Napalunok na ako. Tila ba hindi alam ni Kapitan Tiago na pinagmamasdan namin siya, kaya naman hinayaan ko pa ang sarili ko na pagmasdan ang ginagawa niya. Munti ka na akong mapasok muli nang makita na takam pa niyang tinikman ang hilaw na pagkain mula sa karni ng tao. Dinila-dilaan pa ang likidong tumutulo mula roon at sinimot pa ang pumapatak sa mesa. Nanliit ako sa aking pakiramdam nang makita kung papaano niya nginunguya ang mga ito na dinig ko pa hanggang sa aking kinaroroonan. Nang hina na ako at nawalan ng lakas dahil sa aking nadiskubre. Pakiramdam ko ay ako ang kanyang kinakain. Nararamdaman ko na ang kurot ni Elise sa aking hita kaya nanumbalik ako sa aking katinuan. Inaya na niya akong umalis at delikado na ang aming kahahantungan. Mamaya dyan, ang kapitan pala mismo ang naghulog pa sa amin sa bitag para mapahamak. Nanginginig na napaatras ako at dahan-dahang umalis. Ni hindi na ako nag-abalang lingunin pa si Kapitan Tiago para lang wag niya na kaming mahuli. Naisip ko noon, kaya pala siya tila walang pakialam sa kanyang nasasakupan. Aswang pala siya. Nagtatakbo kami ni Elise hanggang sa makauwi na kami sa bahay. Saka lang kami nag-iyakan at mabaliw-baliw na umatungal na
na para bang nabigyan kami ng isa pang panibagong bukas. Hinding-hindi ko talaga akalaing makakaligtas pa kami, Kuya Bari, pagkatapos ng mga naganap dahil mali nga naman talaga ang piyesta na aming napuntahan. Kung hindi lang dahil sa shortcut na iyon, malamang na malamang kasama namin si Ate Ellen at ang asawa niya na nagsisiya na sa pistang iyon. Nang malaman nila ang nangyari sa amin ni Elise, halos maglupasay si Ate Ellen sa kaiiyak. Buti na lang daw hindi kami napahamak. Baka daw mapatay siya ng aming mga magulang sakali mang nabiktima kami at kinatay ng mga aswang sa kanilang pinagdadausang piyesta. Magmula po ng pangyayaring iyon, Kuya Bari, hindi na kami nakipiesta ni Elise. Ito na rin siguro ang naging aral namin upang mapigilan kaming dalawa na pumunta sa mga piyestang hindi naman kami imbitado. Isang kasaysayan po sa buhay ko na hindi ko na siguro malilimutan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Sana po ay may aral na napulot ang lahat ng nakinig ng kwentong ito. Isang kasaysayan sa buhay namin na muntik ng kumitil sa buhay namin ni Elise dahil lang sa pagpunta sa isang maling piyesta sa Leyte. Hanggang dito na lang po, and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Veron. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Obet. Tuwing may lamay, palagi kaming present ng kaibigan kong si Jello. Sakay ang isang karag-karag kong bisikleta at magkaangkas kaming dalawa para makikanta, makiiyak at makikape sa bawat magkakamag-anak na nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakakatuwa na nagkakapera kami sa trabahong ito, Kuya Bari. Paano ba naman? Masyadong mapanghakot ng mga tao ang karisma ng aking kaibigan. Maganda ang kanyang boses at napaka-graceful niyang sumayaw. Minsan nga, napapagkamalang party na ang isang lamay dahil sa tuwa ng mga tao sa pinaggagawa namin. Imbis na magluluksa ang mga tao, ay nagagawa pa nilang tumawa na may kapalit namang halaga sa bawat pag-uwi namin. Matagal na kaming magkaibigan nitong si Jello, since birth pa, Kuya Bari. Magkakilala ang aming mga magulang at magkapit-bahay din kami. Sa totoo lang po, kapatid na ang turing ko sa kanya dahil kahit kailan ay hindi naman ako nagkaroon noon. Nag-iisang anak lang kasi ako, Kuya Bari. Nagsimula po kaming kumanta sa mga lamay noong tumigil kaming dalawa sa pag-aaral. Grade 4 kami noon at nagkataon na taghirap kaya wala man lang kaming maipambili ng kahit pang notebook man lang. Dati ay barya-barya lang ang natatanggap namin hanggang sa maging papel na po ito. Noon ay libangan lamang at naging hanap buhay na namin ngayon. Habang sabay kaming nagkakapera ni Jello, ay sabay din kaming lumalaki. Nagagawa at nabibili ang lahat ng gusto namin. Isang araw, nag-usap kaming dalawa. Nagkwentuhan kami ng mga pangarap namin sa buhay. Ang sabi ko sa kanya, gusto kong makapagtrabaho sa isang kumpanya at makabili ng mga bagay na gusto ko.
Noong siya naman ang magsalita, nagulat ako nang sabihin niyang ayaw niyang mamatay siyang pangit. Grabe Kuya Bari. Ewan ko ba, pero hindi ako natuwa sa sinabi niya. Parang wala siyang balak na maging maayos ang buhay niya. Parang tila pa siya namamaalam sa paraan ng kanyang pagsasalita. Kaya naman, inilihis ko na ang aming usapan sa mga paborito naming pagkain. Kuya Bari, hindi ko naman alam na iyon na pala ang huling pagkikita namin. Isang araw ay nagpaalam siyang pupunta lang siya sa parke upang mamasyal. Inaya niya ako, ngunit hindi ako nakasama dahil tinutulungan kong maglaba ang aking ina. Ang nangyari, mag-isa siyang umalis ng bahay. Gamit niya ang aking bisikleta. Nagulat na lang kami nang makalipas lang ang isang oras. Humahangos na dumating sa aming bahay ang nanay ni Jello at ibinalita sa amin na nasagasaan daw ang anak niya. Dead on the spot. Wasak ang mukha nito. Nanginig ang aking buong katawan, Kuya Bari, sa aking nabalitaan. Mabilis na tumulo ang luha mula sa aking mata. Naalala ko tuloy ang kanyang hiling na kahit alam kong biro lang yun. Sa madaling salita, hindi natupad ang hiling niyang ayaw niyang mamatay ng pangit. Mas lalong umagos ang luha mula sa aking mata ng mga oras na iyon. Sa kanyang lamay, tila nawalan ako ng boses para kumanta. Sobrang bigat kasi ng aking pakiramdam. Talaga pong nasaktan ako sa pagkawala niya. Lalo na at siya na lang ang kakamping mayroon ako, Kuya Bari. Sa sobrang lungkot ko ay hindi ko man lang siya magawang dalawin gabi-gabi. Magkatabi lang ang aming mga bahay, ngunit hindi ko siya magawang samahan sa pagtawid niya sa kabilang buhay. Iyon nga lang, kinabahan ako isang gabi. Habang nagtutupi ako ng aking mga nilabhang damit, ay nakarinig ako ng mahinang ingay mula sa kabilang bahay. Nagtaka ako, Kuya Bari, dahil parang walang nagbabantay sa labi ni Jello. Kakaibang ingay naman kasi ang narinig ko. Nagpasya akong tumayo at sumilip sa labas. Wala ngang tao, kaya nakonsensya ako. Tinawid ko ang maliit na distansya ng aming bakuran upang mabantayan ko ang kanyang bangkay. Ngunit nagulat ako nang mapagtantong bahagya ng nakabukas ang kanyang kabaong. Napatitig ako sa kanyang mukha. Kapag minulto ako ni Jello, siguradong katapusan ko na. Kaya naman nag-krus ako at nag-alay ng dasal. Ilang saglit lang, pinanindigan ako ng balahibo. May naririnig kasi akong boses na tinatawag ako mula sa labas. At hindi ko maiwasang kilabutan nang makilala ang boses ni Jello. Nanigas ako sa aking kinatatayuan at ni hindi man lang makapagsalita. Basta, Kuya Bari, takot na takot ako ng mga oras na iyon. Nang muli akong tumingin sa loob ng kanyang kabaong, ay hindi ko alam kung bakit sa aking pagkurap
ay katawan ng saging na ang aking nakita. Isang bagong tabas na katawan ng saging ang nakalagay doon bilang impostor na si Jello na nakahimlay doon. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at nagtatakbo ako palabas ng kanilang bahay. Nakasalubong ko ang mama ko at ang mama ni Jello, ngunit hindi ko na sila nilingon pa nang tawagin nila ako. Mabibilis ang mga hakbang na tinungo ko ang kinaroroonan ng aking bagong bisikleta at pumadyak. Hindi ko akalaing dito na pala magsisimula ang aking kalbaryo nang sumakay ako sa aking bisikleta. Gabi na at hindi ko alam kung saan ako papunta. Basta ang alam ko, Kuya Bari, ay padyak lang ako ng padyak. Ilang saglit lang, nagulat ako nang maramdamang bumigat bigla ang likurang bahagi na parabang may umangkas sa akin. Kaagad akong pinagpawisan ng malapot at halos maghabol ako ng aking sariling hininga. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Gusto kong bumunghalit ng iyak dahil may nahagip akong aninong nakaangkas nga sa aking likuran. Daig ko pa ang nagmaraton sa bilis ng aking pagpadyak. Umaasa akong mahuhulog o maiiwan yung kung sino man ang nasa aking likuran. Wala akong ibang nadarama ngayon kung hindi takot lamang. Nagdasal ako, ngunit huminto na yata sa pagtibok ang puso ko nang biglang magsalita ang nilalang na nasa likuran ko. Anya, hindi raw masarap ang mga lamang loob ng aking kaibigan. Napakapangit pa nito at wala man lang daw siyang naramdamang kakaiba habang kinakain iyon. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Pakiramdam ko po ay lumulubo ang ulo ko habang pinakikinggan ang sinasabi niya. Tuluyan na nga akong natumba at bumagsak sa lupa. Noong makita ko ang hitsura ng kung sino mang nakaangkas sa akin, ay tuluyan na akong napasigaw. Kay pupula ng kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay makintab na kulay itim, samantalang may mahahaba siyang kuko at malasinulid na dila. Nakangisi at humahangos siyang nakatitig sa akin habang naglalaway. Hindi na ako nakapiyok pa nang bigla niya akong pagkakalmutin. Kaya naman pilit ko na ding lumaban para maipagtanggol ang sarili ko sa kanya. Nang sa dadalahungin na naman niya ako, ay nagmamadali akong tinadyakan ang kanyang tiyan at mabaliw-baliw ako na tumakbo papalayo. At sa aking pagtakbo ay naramdaman kong hinahabol ako ng isang balbal. Ito ay isang uri ng aswang na kumukuha ng katawan ng bangkay at ipinapalit dito ang katawan naman ng saging. Gusto ko pa sanang balikan ang aking bisikleta, Kuya Bari, ngunit aabutan ako ng nilalang kung sasakyan ko pa ito. At sa aking pagtakbo ay may naaninag akong isang tao na tila papalapit sa akin. Nagsisigaw ako at humingi ng tulong sa taong ito. Ngunit
Gulat na gulat ako noong masipat ng aking mga mata na si Jello pala iyon. Nabigla ako at biglang napahinto. Sa sobrang takot na nararamdaman ko noong mga oras na iyon, Kuya Bari, ay hindi ko namalayan na may kawayan pala sa dinadaanan ko, dahilan para mapatid ako at matumba. At sa aking pagkakatumba ay biglang nabagok ang aking ulo sa isang kahoy na nakausli sa gilid. Matapos ang pangyayaring iyon ay wala na akong matandaan. Noong magkaroon na ako ng malay ay nasa bahay na ako. Nakita ko ang aking ina na nag-aalala sa akin. Ikinuwento niya sa akin kung papaano nila ako natagpuan. Mabuti na lang daw at may mga barangay tanod na umaaligid sa lugar ng pinagbagsakan ko. Bigla kong naalala si Jello at ito'y itinanong ko sa aking ina. Ngunit sa kasamaang palad ay totoong wala na ang katawan ni Jello sa kabaong. Totoo palang katawan ng saging ang ipinalit ng aswang doon sa kabaong. Hindi nagtagal ay binalikan ko kaagad ang aking bisikleta kung saan ako natumba kagabi. Nagulat ako, Kuya Bari, dahil may mga bakas ito ng dugo na alam ko na hindi naman ito sa akin. Natulala ako at inalala ang lahat ng nangyari. Oo nga pala, si Jello. Ginamit niya ang bisikleta ko na naging dahilan kung bakit siya naaksidente. Lungkot ako nang kinuha ko ang bisikleta upang iuwi sa amin. Sa aking paglalakad ay naalala ko ang pagpapakita sa akin ni Jello noong oras na hinahabol ako ng aswang. Marahil ay kahit na nasa kabilang buhay na siya, ay nakuha pa rin niya akong iligtas sa panganib. Malungkot mang isipin, ngunit kailangan kong tanggapin. Wala na ang aking matalik na kaibigan. Pagkabalik ko sa bahay ay dumiretso ako sa lamay ni Jello. Nakita kong gulong-gulo ang isip ng kanyang ina kung papaano nila ililibing o ano ang kanilang gagawin sa isang katawan ng saging. Ayon sa isang matanda na nakikiramay doon, hindi daw pwedeng ilibing ang katawan ng saging dahil hindi daw iyon ang tunay na katawan ng taong namayapa. Bagkus ay dapat na lang daw tanggapin ang nangyari at ipagdasal na lang daw ang kaluluwa ng namayapang si Jello. At ayun nga, Kuya Bari, ang nangyari. Walang libing na naganap. Ngunit nagkaroon pa rin ng padasal para sa kaluluwa ng aking kaibigan na si Jello. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang aking kaibigan. Tapos na rin ang masasayang kantahan at kalokohan namin. At mas lalong wala na ang aangkas sa aking bisikleta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Obet. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyong channel ang istoryang ito. Bale, itong kwentong ito ay naging karanasan ng aking tiyo Pedring noong minsang siyang napadpad
sa isang baryo. Pista po kasi noon, Kuya Bari, sa nasabing baryo. Kaya nag-inuman sina Tiyo. Sige na, mag-inuman na tayo. Paminsan-minsan lang naman ito hindi ba? Wika ng isa niyang kaibigan na noon ay may hawak na 2 bote ng lambanog. Dahil sa pagpupumilit ng kanyang kaibigan, wala nang nagawa pa ang aking tiyuhin. Sumabay siya sa kanyang kaibigan at kasama rin nila ang iba pang tropa ng kaibigan niyang iyon. Kahit na hindi niya kilala ang mga iyon, hindi naman naaalarma itong si Tio Pedring. Mga pre, may tatanong ako. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Tanong ng isa nilang kainuman. O ba pre, oo naman. Alam mo sa katunayan nga, kadalasan nakikipag-inuman pa sa atin. Di ba? Wika naman ng isa. Habang nasa ganoong usapan ang kanyang mga kasama sa inuman, tiningnan sila ng isa-isa ng aking tiyuhin. Napako ang kanyang titig sa isang kainuman nila dahil parang naiirita ito sa kanilang naging usapan. Ano ba naman to? Bakit kaya nagkakaganyan yan? Tanong niya sa kanyang sarili. Napailing na lang ang aking tiyuhin at saka isinawalang bahala na lang ang kung anumang iniisip niya. Tiningnan pa niya ang basong hawak ng nasabing lalaki dahil siya ang nagsisilbing tanggero. Ay nako, tama na yang usapang kabulastugan. Mas mainam kung mag-inuman na lang tayo, sabi pa ng tanggero sa kanila. Natahimik naman ang mga kasama ni Tiyo at saka kinuha ng isa ang basong iniabot ng tanggero. At muling umikot ang basong iyon. Ngunit lingid sa kaalaman nila, minamatyaga na ng aking tiyuhin ang nasabing tanggero at hindi niya nilulunok ang alak na iyon. Sa halip ay iniluluwa niya iyon ng palihim. Noong nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pag-inom nang may mapansin ang aking tiyuhin. Noong mga panahong iyon kasi, Kuya Bari, medyo lasing na ang kanyang mga kainuman. Walang ano-ano. Nagulat si Tiyo nang makita niyang inululublob ng tanggero ang kanyang hintuturo doon sa basong may alak. Iyon ang ibinibigay niya sa kanyang mga kainuman at saka ipinapainom. Bakit kaya iyan ang ginagawa niya? Tanong ng aking tiyo sa kanyang sarili. Walang ano-ano ay biglang napakusot ng kanyang mga mata itong si Tiyo dahil tila humaba ang dila ng nasabing tanggero. Nagiging iba rin ang mukha noon at parang nagkakaroon ng mahabang nguso. At dahil sa nakita ni Tio Pedring, nakaramdam ito ng pangingilabot. Ang kanyang mga balahibo sa batok ay nagsitayuan at ang kanyang mga tuhod ay nangatog dahil sa takot. Subalit noong ikisap niya ang kanyang mga mata, ay bumalik na sa dati ang kanyang nakikita. Naging normal din ang mukha ng tanggero. Ala, ano ba yun? Baka dulot ito ng tama ng alak sa akin sabi niya sa kanyang sarili na lang. Napailing siya. Tiningnan niya ang iba niyang kainuman at nagtaka siya
dahil ang ilan sa kanila ay nakatulog na dulot ng kanilang kalasingan. Kailangan kong malaman ang tunay na pagkatao ng tanggerong ito, sabi ni Tio Pedring sa sarili niya ulit. Sa kadahilanang iyon, nagkunwaring lasing na ang aking tiyuhin. Maya-maya'y kunyari nagtulog-tulugan siya hanggang sa may marinig siyang pag-angil. Noong una, inakala niyang aso lang iyon. Subalit, nanlamig siya noong mapansing malapit lang iyon sa kanilang pwesto. Bahagyang idinilat ni Tio ang kanyang mga mata at laking gulat niya noong makita niya ang tanggero na nakatayo sa bandang likuran ng isa nilang kainuman. Walang ano-ano, nagulat si Tio noong inilabas ng tanggero ang mahaba niyang dila. Halos umabot iyon sa kalahating dipa, kaya magkahalong mangha at pangingilabot ang kanyang naramdaman. Ano yan? Hindi kaya isa siyang aswang? Halos maihina sa kanyang kinauupuan ang aking tiyuhin dahil sa takot. Nais niyang umalis doon ngunit parang napako ang kanyang puwitan sa inuupuan niya dahil sa labis na takot na kanyang nararamdaman noong mga panahong iyon. Ilang sandali pa, kitang-kita ni Tio Pedring ang pagpapalit ng anyo ng kanilang tanggero. Naging mabalahibo ang kanyang buong katawan. Nagbaga ang kanyang mga mata at nagkaroon siya ng mahahabang kuko. Habang nakalawit ang dila ng nasabing aswang, naglalaway din siya. Walang ano-ano, biglang kinagat niya ang kaibigan ni Tio na kainuman din nila. Bigla iyong nagising at saka napamura. Akmang hahawakan sana niya ang dila ng aswang, subalit napahiyaw iyon noong sakalin siya ng tanggero. Kasunod noon ay ipinasok ng aswang ang kanyang dila sa bunganga ng lalaki. Hindi na maganda ito. Kailangan kong makaalis dito. Wika ni Tio Pedring sa kanyang sarili na lang. Habang nasa ganoong sitwasyon ang aswang, dali-daling tumayo ang aking tiyuhin sa kanyang kinauupuan. Mabilis siyang naglakad upang umalis doon. Nataon namang may isang malaking puno ng mangga roon, kaya doon siya pansamantalang nagtago. Noong nakapwesto na siya roon, sinilip niya kung ano ang siyang ginagawa ng tanggero nilang aswang. Halos mapahiyaw siya dahil sa nasaksihan niya. Subalit, pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Hindi na nagawa pang ikisap ng aking tiyuhin ang kanyang mga mata noong makita niyang biglang winakwak ng aswang ang tiyan ng kasama nilang iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Walang pag-aatubili rin niyang dinukot ang mga lamang loob noon at saka kinain habang umiinom ng alak. Tiningnan ni Tio Pedring ang kanyang mga kasamahan. Naisip niyang lapitan ang mga iyon upang gisingin. Subalit, naisip niyang buhay naman niya
ang malalagay sa peligro. Ang tanging ginawa lang ni Tio ay naghintay siya ng tamang panahon upang malapitan ang iba niyang kasamahan. Habang sarap na sarap noon ang kanilang tanggero sa pagkain ng lamang loob ng isa nilang kainuman, biglang nagising naman ang isa pa nilang kasama. At sa gulat noon ay napamura siya. Anak ng anong uring nilalang ka ba? Biglang nilingon siya ng aswang at saka mabalasik na tinitigan nito. Akmang sisigaw pa sana iyon, subalit bigla siyang sinunggaban ng aswang at saka kinagat agad sa liig. Isang malakas na pag-ungol na lang ang namutawi sa kanyang bibig dahil sa kirot. Tumayo ang lalaking iyon, ngunit mabilis siyang hinawakan ng aswang sa tiyan at walang pag-aalinlangang dinukot agad ang lamang loob ng nasabing lalaki. Lumuha ang mga bituka noon na siyang dahilan para muling mandiri ang aking Tio Pedring. Noong mahawakan ng tanggerong aswang ang atay ng isa pa nilang kainuman, walang pag-aatubiling nilantakan niya iyon. Habang kinakain niya ang atay ng lalaki, nagpapalinga-linga iyon. Sa kadahilanang iyon ay nagtago na lang si Tio. Dahil hindi niya nakikita ang nangyayari, nagpasya si Tio Pedring na tumakas doon at saka naghanap ng ibang mapupwestuhan. Noong makahanap na siya, ay muli siyang sumilip doon. Alis na ako rito. Baka mahalata niyang nawawala ako at saka habulin niya ako, sabi ni Tio sa kanyang sarili. Akmang patakbo na sana ang aking tiyuhin noong makita niyang hindi lang pala nag-iisa ang tanggerong aswang. May nakita kasi siyang isa pang babae na lumalapit at pinagsaluhan nila ang mga bangkay ng kainumang inatiyo. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, tumakbo na ang aking tiyuhin. Kahit hindi siya sigurado sa kanyang dadaanan, tumakbo pa rin siya. Noong nakailang metro na siya nang tinakbo, nang bigla siyang makarinig ng mabibilis na yabag ng paa. Alam ni Tio na hinahabol na siya ng dalawang aswang na iyon, kaya mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Walang ano-ano, biglang nawala ang ingay ng mga yabag na humahabol sa kanya. Napatigil siya at napabuntong hininga na lang ang aking tiyuhin. Mabuti naman at tumigil na sila sa paghabol sa... Natigilan si Tio Pedring sa kanyang sasabihin nang may lumapag sa kanyang harapan. Sinipat niya na lang mabuti ang unahan at nagulat si Tio noong makita niya kung sino ang naroroon. Ikaw? Gulat na tanong ng aking tiyuhin. Ngumisi sa kanya ang nasabing tanggero nila, kaya lumihis ng landas si Tio. Tumakbo siya ng mabilis at sa tuwing nadadapa siya, nagpapagulong-gulong na lang siya. Noong may matanaw na siya na liwanag sa di kalayuan, ay nagpasya na siyang sumigaw ng sumigaw. Aswang! Aswang! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng aswang! Sigaw niya. Kahit na namamaos na siya dahil sa kasisigaw, ay wala na siyang pakialam.
Habang patuloy siya sa kanyang pagtakbo, humahabol pa rin sa kanya ang nilalang. Alam niyang kapag walang tutulong sa kanya, tiyak na ang kanyang kamatayan. Hindi ako pwedeng mamatay. Ayokong mapare sa mga kainuman naming kinain niya. Wika niya habang tumutulo na ang kanyang luha. Sa kabutihang palad, Kuya Bari, may isang bahay siyang nadaanan. Hindi man siya sigurado kung may tao roon, ngunit tumawag pa rin siya ng tumawag. Kalaunan ay nakalapit siya sa pinto nito at siya'y nagkakatok ng malakas. Hindi nagtagal ay biglang bumukas ang pinto ng bahay at saka lumabas ang isang matandang lalaki. Kahit na may pag-aalinlangang tutulungan siya ng matandang iyon, sinabi niya ang nangyari. Nanlaki ang mata ng matanda at napamura lang iyon dahil sa ikinuwento ni Tio Pedring. Halika, pumasok ka sa bahay. Hindi ka na matutuntun yan kapag nasa loob ka na. Seryosong wika ng matanda kay Tio. Maya-maya ay may narinig silang malalakas na pagyabag at sa di kalaunan ay ito'y parang kumakatok sa bahay ng matanda. Paikot-ikot ang tunog na tila naghahanap ng papasukan ang aswang. Maya-maya ay nagulat ako dahil biglang tumayo ang matanda at ito ay tumungo sa kanilang kusina. Pagbalik nito ay may daladala itong isang bugkos ng bawang at isang dakot ng asin. Maya-maya'y nakarinig na sila ng pagkutkot sa bintana at bigla na lang lumabas doon ang nakakatakot na mukha ng nilalang. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang matanda at isinaboy niya ang asin at bawang sa aswang. Biglang naghihiyaw iyon ng napakalakas at parabang ito'y sinabuyan ng asido kung magsisigaw. Biglang tumakbo papalayo ang tanggerong aswang at hindi na muling bumalik pa. Noong tumahimik na ang kapaligiran, ikinuwento niya ang lahat-lahat ng pangyayari. Naunawaan naman siya ng matanda kung kaya sinabihan siya na manatili na lang muna sa kanilang bahay hanggang sa mag-umaga. At iyon nga ang ginawa ng aking Tio Pedring. Kinabukasan ay nagpaalam na siya sa matanda dahil sa kanyang pagtulong. Umuwi si Tio Pedring na dala-dala ang kilabot na hatid sa kanya ng naging tanggero nila na isa palang aswang. Dahil sa nangyari sa kanya, ay hindi na siya nakikipag-inuman kapag hindi niya kilala. Madalas kasi niyang naaalala pa ang kanyang nasaksihang pambibiktima sa kanyang mga kaibigan na namatay dahil lamang sa isang aswang na tanggero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Jerwin. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.